Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po, isang pagkakataon na naman po na maranasan po namin yung presensya mo po sa buhay po namin. Ama, itong araw na ito ay araw mo po. This is the Lord's Day, kaya alam po namin meron kang inihanda para sa aming lahat. At tulungan mo po kami, O Diyos, na salubungin po namin yung kagustuhan mo po sa bagong taon na binigay mo po sa amin. Dahil maganda po yung plano mo po sa bawat isa po sa amin. Kaya nandito po kami, O Diyos, para magpasalamat sa iyo at para kumuha din po sa iyo ng mga kalakasan na gagamitin po namin sa araw-araw na buhay po namin. At salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ikaw po ay masampo po namin sa Espiritu at kakatotohanan. At salamat po, Diyos, dahil alam po namin, sabi mo nga po, kung merong 2 o 3 taong nagtipon, nang dahil sa iyo ay nandun ka po sa gitna po namin. Kaya alam po namin, nandito ka, hindi ka po namin nakikita, kasi Espiritu ka nga po, O Diyos, pero nandito ka, kasama ka po namin, at may ginawa ka po sa amin. Salamat po, O Diyos, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming papurit pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi niya sa awit, Psalm 65, 3-5, bunga nitong pagkukulang kaya kami nalulupig. Gayunpaman, patawad mo'y amin pa ring nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, sila mga pinili mo'y mapalad at tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal dahil sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahanga-hangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Amen. Nothing is impossible.
Saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Sa'yo ay nakatang kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Mananatili kailanman. Mananatili You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ama naming Diyos, salamat nga po sa katotohanan na ikaw lamang po talaga ang Diyos na tapat kapag nangako. Kaya pinangahawakan po namin yung pangako mo, O Diyos, at tunay nga po, ikaw lamang po yung maasahan po namin, lalo na po dito sa bagong taon na 2022, gusto po namin makasama ka po sa lahat ng antas ng buhay po namin. Kasi gusto po namin mangyari po yung magandang plano po sa bawat buhay po namin. Kaya ngayon, O Diyos, sa biyaya mo po, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, biyayaan mo po kami at tulungan mo po kami, ingatan mo po kami, masamba ka po namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Pinupuri ka po namin, O Diyos, sambahin ka po namin sa iyong salita. Ito po yung dalangin namin, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning. So excited ka ba sa 2022? Oo. Nakita natin kung paano tayo tinawid ng Diyos sa 2021 at isa yon sa katunayan. Yung pangako niya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya itong 2022, siguradong maganda pa rin yung plano ng Diyos sa atin. At ngayong umaga, titingnan natin paano tayo magtatagumpay, di ba? So nakita natin sa 2021 yung katapatan niya at hindi nagbabago yon. Hindi yun nakadepende sa sarili natin. Kaya magpasaway ka, kaya maging matigas ang ulo mo, kaya maging tamad ka, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kaya tingnan natin, gusto mo bang siguradong magtagumpay itong 2022? Oh, ngayon sigurado, hindi yung baka sakali. So ito yung makikita natin, sana bago ka lumabas ngayon, mamaya dito, nakuha mo, paano ba ako sigurado na magtatagumpay itong 2022? Sa isip, alam natin na tatapusin ng Diyos ang anuman yung sinimulan niya. At marami naka-witness sa inyo yung katapatan ng Diyos kahit sa mga matagal na panahon. Nakita natin na merong buhay na Diyos at sigurado yung mga pangako niya na tutuparin niya. So sa pagpasok ng 2022, marami tayong na-experience, di ba? Maraming hanggang ngayon pagod, yung iba nagkasakit. So makikita natin kung bakit. Bakit kaya? Akala ko ba binabantayan ako ng Diyos?
Bakit akala ko ba maganda itong 2022? Bakit parang simula pala ng 2022, meron nang hindi maganda nangyari? At sana ngayong umaga makita natin kung bakit at madala mo ito sa puso mo at para kahit na sa next week o kahit na bukas, parang bagong taon uli sa'yo. Kasi may makikita ka, ano ba yung dapat palang ginawa ko, ano pala yung hindi ko dapat ginawa. So nakita natin yung pagsama sa Panginoong Yesus, ito yung pagsunod. Pagsama yung pagsunod. Remember, from the beginning, nung tinawag niya yung mga apostles niya, sabi niya, come, follow me. Yung pagsunod, pero hindi lang yung pagsunod na nasa likod ka ng Diyos, kundi yung sasama ka sa Kanya. So, sa simpleng salita rin, pwede rin isama mo siya doon sa buong buhay mo, sa antas ng buhay mo. Kaya lang, alam mo naman, kapag hindi maka-Diyos yung gagawin mo, alam nga naman sumama sa yung Diyos. Pero ang pinaka-safe, ikaw yung mag-a-adjust ng buhay mo at sasama ka sa Kanya. Kasi tayo, fallen tayo. Ibig sabihin, hindi natin alam yung pinaka-the best sa atin. So, hindi susunod sa atin ng Diyos. Tayo dapat ang susunod sa Kanya. Ang pinaka-the best para lumago ka bilang anak ng Diyos o Kristiyano, yung sasama ka sa Kanya. Kasi alam niya yung best at alam niya hindi siya pupunta sa masama. Siyempre, dadaling Kanya sa mabuti. Ito yung pagsama sa Panginoong Yesus para sigurado magtagumpay. Titingnan natin sa Lucas or Luke chapter 14, verse 25 hanggang 35. Sa Luke or Lucas, chapter 14, verses 25 hanggang 35. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. 27, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos may lagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsayin lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na magkikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumago pa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang may bibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya't ito'y itinatapon na lamang, makinig ang may pandinig. Amen. Ama, salamat po sa salita mo at tulungan mo po kami. Ikaw po sa pamamagitan po ng banal na Espiritu mo, ang siya pong mangusap sa bawat isa po sa amin at makapunta po sa amin, matanggap po namin ano man po yung inihanda mo sa bawat isa po sa amin. Ingatan mo po kami at ibigay po namin yung focus po namin sa konting minuto po. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede mo po muna. Bagong taon, bagong pag-asa. So kung meron ka mang mga regalong inasahan na hindi mo nakuha, meron pang pag-asa. Di ba? Hindi mo na kailangan nantayin yung next Christmas, merong pag-asa. Kung mainit yung aircon, binaba ko, pwede niyong ipalamigin. So bagong taon, ito yung bagong taon, yung pag-asa nandun parati. Alam mo kung bakit tayo nag-fail? Yung expectations. Diba? Kuminsan ang taas na expectations natin. Kapag hindi nagawa ng tao, kapwa mo yon, nagagalit ka, nadidisappoint ka. Kaya ang turo ng Diyos, it's either nabawasan mo yung expectations mo, o it's better, wag kang mag-expect na lang, pero mag-hope ka, magkaroon ka ng pag-asa. Ito yung tinuturo ng Panginoon. At ang siguradong pwede nating asahan ay ang tagumpay na kasama ang Diyos. So kung hindi tayo matagumpay in the past,
pwede nating itry itong taon na to. At makikita mo bakit hindi ka naging nagtagumpay in the past. Pwedeng sa sarili mong sikap lang yon. O umasa ka sa kapwa mo. O umasa ka kung kani-kanino man, pero hindi ka umasa sa Panginoon. So this time, meron tayong pag-asa. Bakit kaya hindi mo isama ang Diyos? At sigurado, hindi yon baka. Siguradong magtatagumpay ka. Kasi ang Diyos ang naglalang ng lahat, ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat. Siya lang talaga ang kabuuan o kapunuan doon sa pwedeng pagkukulang ng pamilya mo, pagkukulang ng simbahan, pagkukulang ng gobyerno. Ang Diyos lang ang pwedeng magpuno talaga naman noon. So remember, kahit nasabi nga natin, malinaw sabi ng Bible, di ka nagtataka, ang sipag-sipag mo naman, lahat binigay mo na. Pero bakit nung kunin mo yung pera mo, parang nilagay mo siya, sabi ng Bible, sa bulsang butas, maya-maya wala na yung kinita mo. Pero kapag ang Diyos yung nagbigay sa'yo, iba yun eh. Parang don't be offended. May binibigay ang Diyos na kahit, alimbawa, binigyan kita ng bigas, 10 kilo. Galing sa akin yon. Binigyan ka ng Diyos ng bigas, 3 kilo. Merong pong malaking difference doon. Yung sa akin, galing lang sa akin yun eh. Pero no matter gaano kaliit ang galing sa Diyos, merong pong importansya yon. So iba yung pinanggagalingan ng Diyos, kaya sabi niya, kung isali mo ako sa buhay mo, sabi niya, hindi ka kailanman mawawalan. Hindi ka kailan mawawalan. At sabi pa nga niya, sobra-sobra para meron kang may bahagi sa kapwa mo. Kay Jesus lang tayo magkakaroon ng siguradong tagumpay. I think kung isipin natin to, makaka-relate tayo eh. Kasi sinubukan na natin lahat di ba? Ibinigay mo na yung best mo, nilapitan mo na yung magaling na tao, pero merong cases na nagkukulang. Kasi nga, bakit? Dinesign talaga ni God yun kasi dapat meron siyang natitirang pwesto sa puso mo. Yun yung kulang. Kahit nasabi ng Panginoon, kahit na makuha mo lahat ng kayamanan sa buong mundo, kung walang Panginoon doon, you will end up sa impyerno. Ganun lang yun. Kaya sabi niya, anong kwenta nang nakuha mo lahat ng kayamanan sa mundo pero yung kaluluwa mo mapahamak naman sa impyerno? Kaya gusto mo magtagumpay, simulan mo na itong 2022. Isama mo ang Diyos sa lahat ng bagay at siguradong magtatagumpay ka. Sa 2022, ito sana yung gawin ng Diyos sa atin. Kaya lang, hindi niya tayo gagawing robot. Ikaw pa rin na magdi-decide. Katulad sinabi natin, nandito yung Panginoon, dalawa lang naman yun eh. Sa katabi ng Panginoon, yung kalaban niya, ang kaaway niya, ang devil. So, pipili ka lang dalawa doon, hindi ka pwedeng sa gitna. Ulit-ulit na sinasabi ito sa inyo, kasi alam ng Diyos, meron pa sa ating hindi nag-decide. Alam mo, pinakaayaw ng Diyos, yung puso na undecisiveness, at saka yung pabago-bago ng isip. Ito yung kinamumuhian ng Panginoon. Mag-decide ka, kung kay Kristo ka, kay Kristo ka. Kapag wala kang Kristo, siyempre nandun ka sa devil, nandun ka. Walang doon. Kahit na mag-justify ka pa, mag-excuse ka pa, yun talaga yung katotohanan. Ngayon, kung nandito ka sa devil, wala ka talaga kay Kristo. Ganun lang sa kasimple. Kaya pa ulit-ulit na sinasabi ng Diyos, kahit na yung 66 books sa Bible, yun lang ang pinaka-message niya. Makabalik ang tao. At marami sa atin, kung aaminin natin, nandun na tayo sa Panginoon, naranasan na natin yan, pero ang dami nating mga ibang mga sidekick, kumbaga. Marami tayong mga detour na dinadaanan. Sana itong 2022, subukan mo yung sarap mamuhay ng tama. At makapamuhay ka lang ng tama sa pamamagitan ni Kristo. Walang ibang pamamaraan. Itong kaisipan natin hindi sapat. Yung sistema kahit na sistema ng gobyerno, sistema ng kumpanya, sistema ng pamilya, hindi po ito sapat. Ang kasapatan ng lahat ng talaga ay si Kristo, kaya ikaw lang talaga yung magdi-decide. Itong 2022, gusto mo solo flight ka na naman o gusto mo subukan na kasama si Kristo. So paano ba ang makasama si Jesus? Paano ko ba makakasama si Jesus? Paano ba ako magiging anak ng Diyos? Paano ba ako makapunta ng langit? Ito yung mga questions na sana itong pagsimula ng 2022, unti-unti mong maintindihan. Kasi yung buhay natin sa lupa, ginawa na lang siyang 120 years. 120 years old lang ang pwedeng mabuhay ang tao at kokonti lang yung umaabot doon sa 120.
Bakit kokonti lang umaabot doon? Kasi everything is already corrupted. Magmula pa doon sa kasalanan ni Eva at Adan, corrupted na yung morality. And then yung daigdig natin, corrupted na, polluted na yung hangin natin. And then yung mga pagkain natin, corrupted na. Pag tinignan mo sa Bible, katulad ngayong January, nagbabasa tayo ng Old Testament, makikita mo from the beginning, anong lumikha ng prutas ang Diyos? Pero inuulit niya yung bunga ng kahoy na merong buto. Nakuha nyo? Buwang kayo na merong buto. Pero ano yung gusto natin ngayon? Mga seedless. So, napapaisip ka, ano kaya itong ginawa ng tao na seedless, gustong-gusto nating bilhin kasi nga naman, wala ka ng dinudurang buto. Imagine mo, kakain ka ng pakwan, wala siyang buto, di ba? Kakain ka ng orange, ng grapes, wala siyang buto. Pero ang question doon, mas maganda ba itong ginawa ng tao na seedless o yung ginawa ng Bible na malinaw, sabi niya, lumikha siya ng mga punong kahoy na may bunga na merong buto. Alam mo, simpleng common sense lang, bakit kailangan niyang may buto? Kasi yung puno, namunga siya, nahinog. Nung araw, hindi mo naman kailangan magtrabaho kasi wala pa yung curse because of sin. Hindi pa mahirap, parang sagana lahat. So ito, pag hindi mo naubos to, itong mangga, halimbawa, hindi mo naubos yan, meron ka na yan, kakain ng ibon, di ba? And then, yung mga tira doon, malalaglag, di ba? And then, uulan, ano mangyayari sa buto? Tutubo. And then, wala kang tinanim, pero meron kang aanihin. Ito yung dati. And then, binago natin ngayon. Kaya yung mga pagkain, makita mo, GMO. Kaya kung gusto mong healthy food, hanapin mo yung label. Sabi nila, no GMO, non-GMO. Ano yung GMO? Yung, ano na yan? Yung modified, genetic modified, yung buto. So, ibig sabihin, GMO yung mais ko. Bibili ako sa iyo ng binhi ng mais. Tatanim ko. Mamungumunga yun, ang ganda, parang clone na mais, pare-parehas. Ang ganda talaga. Pero alam mo, siste, itong bunga ng mais na tinanim ko, hindi mo siya pwedeng itanim. So kung ako yung binilhan mo ng buto, parati kang bibili sa akin ng buto. Ito yung kaya alam na nila hindi siya healthy. Kaya kapag gusto mong healthy food, hanapin mo yung label na non-GMO. Hindi pinakyalaman yung gawa ng Diyos dun sa bagay na yon. Tayo ang susunod o sasama kay Jesus. Ito yung dapat matutunan natin, may practice natin. Di ba? Ang sistema natin kasi, nakasanayan natin, ito yung gusto ko, Panginoon, bigay mo. Ito po yung gusto ko, Panginoon, gawin mo po. Hindi yun ang sistema. Ang sistema, ang Diyos ang naglikha ng lahat, ang Diyos ang nagbigay ng lahat, ang Diyos ang may control ng lahat. Dapat, alamin ko ano yung gusto ng Diyos at i-adjust ko yung buhay ko, sasama ako sa Kanya. Hindi ako yung hari, hindi ako yung Diyos, kundi siya yung Diyos. Ito yung maraming pagkakamali natin kung minsan. Parang tayo yung nagiging Diyos ng buhay natin kasi masarap na maging Diyos ka ng buhay mo, di ba? Ikaw ang masusunod, ikaw yung boss. Ang Diyos mo, nandyan lang siya. Kaya tayo very prone doon. Ang Diyos ang susunod sa atin, ayaw natin tayong susunod sa Kanya. So kung gusto mo talaga lumago, sumama ka sa Panginoon at tayo yung susunod sa Kanya. Iayon natin ang sarili ko o ang buhay natin kung gusto nating sumunod o sumama kay Jesus. Tayo yung mag-a-adjust sa Kanya. Merong 4 na katotohanan para tayo ay makasama kay Kristo. At sana ito lang, makita natin yung 4 na katotohanan para tayo, paano tayo makasama kay Kristo. Kasi ang pinaka-point, para gusto ko magtagumpay, sasama ako sa Kanya kasi alam niya what is best for me. Kung minsan ang gusto mo, cellphone, Samsung lang, pero ang gusto pala ng Diyos, Apple. So nami-miss mo yung pinaka-the best because God knows what is best for us. So 4 na katotohanan, una, ito yung mahalin si Kristo. Siyempre, pag tinanong ka, mahal mo ba si Kristo? Of course, di ka mag-iisip, di ba? Opo, mahal ko si Kristo. O ngayon, mapapatunayan natin, mahal mo ba talaga si Kristo? Sana then, ng service natin, makita natin, gaano ba kamahal si Kristo? Ano bang ibig sabihin ng Diyos na mahalin natin? Mahalin natin si Kristo o mahalin natin ng Diyos. Sabi niya sa 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi,
hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So hindi sinasabi ko huwag mong mahalin itong mga pamilya mo. Kaya lang, kung haharapin natin, paano nangyari yun? Kaya ko bang mahalin ang Diyos higit sa pamilya ko? Dito pa lang makikita mo na. Makikita mo na, sabi niya, hindi ka pwedeng maging alagad ko, hindi ka pwedeng tagasunod ko, o hindi ka pwedeng sasama sa akin. Kung sabi niya, mas mahal mo yung nanay mo, yung tatay mo, pamilya mo, negosyo mo, o anuman meron ka. Kaya nakikita mo may kwento, di ba? Hindi siya makapagsimba dahil hindi siya pinayagan ng pamilya. Hindi siya makapagsimba, hindi niya maiwanan yung bahay. Hindi siya makapagsimba dahil hindi niya maiwanan yung negosyo. Ito yung sabi niya na hindi ka pwedeng maging alagad ko kung mas mahal mo ang ibang bagay o ibang tao kaysa sa akin. Ang pagmamahal pala kay Kristo, pinaka-shortest way, higit siya sa lahat. Higit siya sa lahat. Everything becomes secondary. Ang Diyos ang pinakamahal mo, and then pangalawa lang yung asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, anak mo, kapamilya mo, negosyo mo, trabaho mo, bahay mo, yung pet mo, lahat pangalawa lang sila. Siya pala talaga yung number. Alam mo, pinakasusi rito. Kapag minahal mo ang Diyos ng gusto, katulad ng sabi niya, higit siya sa lahat, matututunan mong mahalin yung mga taong hindi kamahal-mahal, yung mga taong hindi mahirap mahalin, at pati na yung kaaway mo. Ito yon. Anong susi nun? Mamahalin ko si Jesus ng number 1 sa buhay ko, at itong ibang taong ito na parang problema ko parati, hindi ko sila kayang mahalin, matututunan ko silang mahalin. Ang kakambal nun, magiging mabait ka kahit sa masamang tao. Kasi yung naging number 1 si Jesus sa'yo, mahuhubog kang katulad ka ni Jesus. Ito yon. Ito yung susi niya. Kaya lang, mahirap talaga siyang gawin. Mahirap siyang i-practice, pero pwede mo siyang i-practice paunti-unti. Na alimbawa kapag Sunday, o alimbawa kapag umaga na lang, paggising mo, gusto mo magbasa ng Bible kahit na 5 minutes lang. Pero ang daming inuutos kagad sa'yo. Ang dami mo dapat gagawin. Hindi na tumitigil yung cellphone o tumatawag. I-practice mo lang, sandali lang po, uunahin ko lang po itong 5 minutong ito. And then pag pinartis mo yon, ibang antas ng buhay mo, mangyayari uli yon. Then mahalin natin si Kristo yung una, ang ibig pala niya sabihin, mas mataas ang antas ng pagmamahal ko sa Kanya kaysa ibang tao o ibang bagay. Siya yung pinaka, number 1. And then pamilya natin, gusto ng Diyos, mahalin natin sila. Pero yun na nga sabi niya, dapat nangunguna siya, nangunguna ang Diyos. Kasi, simpleng pamamaraan lang. Kung hindi mo unahin ang Diyos sa pagmamahal, kaya mong bang bantayan yung anak mo 24 hours a day, 7 days a week? Di ba? Naliligo ka, kumakain ka, umaalis ka, natutulog ka. Pero kapag mahal mo ang Diyos, inuna mo siya, anong gagawin ng Diyos? Yung mga hindi mo nababantayan ng anak mo, siyang gagawa nun. Sabihin lang na God, oh, Michael, bantayan mo yung anak ni Maria. Shh, ganun na yung angel doon. Di ba? Yun na, gagawin niya. Kasi kahit pag binaligtad mo yon, bahala ka sa buhay mo, parang ganon. Gagawin ni God yung grace niya, yung common grace lang. Pero yung special grace, hindi mo matatanggap yon. Kaya sabi niya, gusto ko, mahal mo yung pamilya mo, pero dapat nangunguna ako sa pamilya mo para matulungan kita kung paano mo mamahalin, kung paano mo paglilingkuran yung pamilya mo. Merong panahon na kailangan mong iwanan yung magulang mo o pamilya mo. Maraming misyonaring ganito, na tinawag sila ng Diyos, pero hindi kasabay yung pamilya. So kailangan nilang iwanan yung pamilya. May mga taong kailangan nilang iwanan ng pamilya dahil sa tawag ng trabaho sa ibang bansa. At marami mga dahilan. Pero naniniwala itong taong to, karamihan ng mga taong ito yung kagustuhan ng Diyos. Inunan niya yung gusto ng Diyos doon sa gusto niya o gusto ng pamilya niya. At makikita natin yung bunga naman, parating maganda yung bunga ng kuminsang kailangan mong iwanan. Merong sa Bible na parang parable o talinghaga. Sabi ng Panginoon, meron akong malaking handaan. Tumawag ka para makasalo ko sila sa aking hapagkainan. Ano yung mga sagot dito?
May mga example sa Bible na sabi niya, nung isa, Panginoon, kabibili ko lang po nung tigpaparis na baka eh. Kailangan ko po silang isanay. Pasensya na po, hindi po ako makapunta sa iyong handaan. Yung isa naman, sabi niya, Panginoon, kakakasal ko lang po eh. So, honeymoon muna ako. Saka na po ako, pasensya na po kayo, hindi ko makakasama sa inyo. So, the same sa atin. Tinatawag ka ng Diyos, meron siyang pinapagawa para sa kabutihan mo yon. Pero ang dami nating dahilan, ang dami nating excuses. So, doon sa parable, sabi ng Diyos, sige, hayaan mo na sila. Hanapin mo pa yung mga pati na yung mga bulag, mga pipi, mga prostitutes, sila lang imbitahin mo. Kaya may sinabi ang Diyos sa Bible, mas madali makapunta yung masamang tao o yung prostitute sa langit. Kasi once tinawag siya ng Diyos, magre-respond siya, sasama siya sa Panginoon. So sabi ng Panginoon, nasa iyo kung bakit yung hinanda ko magandang buhay sa iyo, hanggang ngayon sabi niya, hindi mo nakakamit kasi pinili mo yan. Tinatawag kita pero ayaw mong sumama sa akin. So sino o ano yung kaagaw ng Diyos sa iyo? Sino yung kaagaw niya? Trabaho ba? Pamilya mo ba? Hindi mo maiwanan yung negosyo mo? Lalo na, siyempre, Sunday, malakas. Di ba? Hindi mo maiwanan yung labi-labi mo. Baka agawin, di ba? So, maraming dahilan. Sino yung kaagaw? Sana ngayong umaga, ma-identify mo. Bakit hindi ka makasama sa Diyos? Bakit hindi ka makasama? Kasi pagdating ng araw, hindi ka na makasama. Gustuin mo man. Pag tinawag ka ng Diyos, sino yung kaagaw ng Diyos sa'yo? Sino ang pinaka-love mo? At ikaw lang nakakaalam nun. At sana ngayong umaga, kung hindi mo man pinaka-love ang Diyos o si Kristo, sana once and for all you decide. Kasi nami-miss mo ang pinakamaganda sa buhay. Kasi nga, for the simple reason, walang Christian na solo flight. May pamilya ka, may anak ka, may negosyo ka, nag-aaral ka, bakit hindi mo isamang Panginoon para meron kang katuwang, meron kang katulong? So magmahal ng ibang tao na mahirap mahalin, ito yung produkto na kapag number 1 si Jesus sa buhay mo. So mahalin si Kristo, number 1. Number 2, kalimutan ang sarili. Kung aaminin natin, napaka-selfish natin. Di ba? Kaya kung bakit hindi tayo nagiging masaya, parating gusto natin, kung ano yung gusto natin, masunod. Di ba? At kuminsan nga, kahit na mali na nga tayo, ipipilit pa rin natin. I-justify natin, marami tayong reason, excuses, kasi that is being selfish. So sabi ng Panginoon, kung gusto mo sumama sa akin, paminsan-minsan kalimutan mo yung sarili mo. At gusto mo talagang magpasaya ng pamilya mo, paminsan-minsan practice mo, kalimutan mo yung sarili mo. Hindi yung gusto mo. Subukan mo nga, ano yung gusto ng asawa mo? Ano yung gusto ng anak mo? Di ba, katulad pag bibili ka ng damit, pinipilit ng nanay, ito yung bibilhin. Hindi naman siya magsusuot, di ba? Gusto mo maging masaya ang anak mo, bakit hindi mo, kung di naman masama, yung gusto ng anak mo, bakit hindi mo sundin yon? So, paminsan-minsan sabi ng Diyos, kailangan mong itakwil muna ang sarili mo o hindi ka, yung pagiging selfish natin. Na gusto natin, pati mga anak, di ba, gusto mapangasawa ito, gusto yung kurso ito. So bakit hindi mo tanungin yung anak mo ano yung gusto niyang pag-aralan? Kaya makita mo kuminsan, pag nakatapos yung bata, 4 na taon, 5 taon siya naghirap, pero dahil nagtatrabaho na siya, saka lang niya kinuha yung gustong kurso niya. So imagine mo yung years na nasayang. Nasayang kasi nga, pinilit mo yung sarili mo. Bakit hindi mo tignan yung kapwa mo? Kaya sabi ng Diyos, kalimutan yung sarili. Ano sabi niya sa 27? Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. So, sino yung krus sa buhay mo? Sino yung... Kasi kung krus talaga siya, siyempre parang mabigat, pero kung titingnan mo si Kristo, nung kinuha niya yung cross na yan, up to the point pinatay siya dyan, hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagalit. Bakit? Kasi mahal niya ako, mahal ka niya. So kung sino man yung krus sa buhay mo, asawa mo man yan, kapatid mo yan, anak mo yan, nanay mo yan, kapitbahay mo yan, boss mo yan, kung mahal mo yon, walang problema sa iyo. Para kang kay Kristo, kasi mahal ko siya.
itong bigat na dinadanas ko sa Kanya, willing kong gawin ito kasi mahal ko siya. Ito yung punto. Kung mahal ko si Kristo, matutuwa ako magmahal ng ganon. Kahit na yung anak ko talagang stubborn, matigas ang ulo, talagang pasaway, kapag mayroon akong ganong pagmamahal, kahit na piling ko cross siya ng buhay ko, willing kong papasanin yun. Bakit? Kasi mahal ko yung anak ko. Pero until such time na hindi ko siya mahalin, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa akin, parati na lang tayo magsasuffer. Kasi nga, yung cross na daladala natin, parang ang bigat-bigat kasi hindi ka willing. Kasi hindi mo mahal yung dinadala mo. Di ba? Pero kung mahal mo yan, i-enjoyin mo pa nga yan eh. Di ba? Pag uuwi yung anak mo, amoy araw na. Kung minsan meron pa ngayon, amoy buwan kasi inabutan ng gabi. Di ba? Kahit ano pang amoy niya, tapos lasing pa, busabos siya, pasan mo siyang krus mo, pero wala siyang maririnig sa iyong masamang salita. Bakit? Mahal mo siya eh. Ang gagawin mo lang siya, anak, kumain ka na ba? O ito yung, maligo ka rito, ito yung malinis na damit. Ito yung tunay na mapagmamahal na matututunan mo lang siya. Kapag minahal mo si Kristo ng number 1 sa buhay mo, tuturuan kanyang magmahal ng kapwa mo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa ibang tao. Ito yung sabi niya, hanggat hindi mo mapasan ang sarili niyang krus, sabi niya, hindi ka worthy na maging alagad ko. Marami tayong hawak, kasi selfish nga tayo, given na yon. Kapag hindi mo binitawan yung iba dyan, hindi mo mahawakan yung inihanda ng Diyos sa'yo. Kung may binigay ako sa'yo, may bibigay ang Diyos sa'yo. Pag-aralan mong bitawan mo yung binigay ko sa'yo. Kasi sigurado, yung bigay ng Diyos sa'yo, mas maganda siya sigurado. So, ang dami-dami nating hawak. Diba? Ang dami, kahit tingnan mo yung aparador ninyo, diba? 2 taon tayo hindi nakapag-shopping, pero tambak yung mga sapatos, tambak yung mga damit, tambak lahat ng bagay sa bahay. Kasi, so, paano ka bibigyan ng Diyos ng bago? Wala nang mapaglagyan, di ba? Wala kang mapaglagyan sa bibigyan ng Diyos. Kaya sabi niya, bitawan mo muna yung iba para yung inihanda ng Diyos na bago sa iyo ay meron kang mapaglagyan. So, sino yung cross sa buhay mo? Sino yung pabigat sa buhay mo? Minsan asawa, kuminsan anak, kuminsan magulang, kuminsan lolo't lolo, di ba? Kuminsan pastor mo, kuminsan kahit sino, pwedeng kahit sino yon. Pero again, ang punto ng Diyos, kung mamahalin mo ako, sabi ni Kristo, kung mamahalin mo ako, sabi ni Kristo, ng higit sa lahat, tuturuan kitang magmahal dito sa mga taong ito na parang hirap na hirap ka. Ano maging kapalit nun? Kahit na krus pa sa buhay mo yung anak mo, asawa mo, kapitbahay mo, pamilya mo, ang sarap pong paglingkuran yan. Bakit? Kasi mahal mo siya. Mahal mo siya ng walang kondisyon katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Ito yung gusto niyang matutunan. Ngayon, matututunan mo ito, there's only one way. Isang classroom lang yon. Isang level lang yon. Para matutunan mo yon, sumama ka lang kay Kristo at tuturuan ka niya na mahalin mo siyang maging number 1 sa buhay mo. And everything, aayusin niya yan. At may enjoy mo. Kahit na yung paglilingkod mo sa asawa na minsan di naman niya ma-appreciate, di ba? Na pinagluto mo siya ng masarap na pagkain, sinayaw-sayawan mo pa, di ba? Binulong-bulungan mo pa yung pagkain, patapos nung iyahin mo sa kanya, hindi ka man lang niya pinansin, hindi man lang nagpasalamat, di ba? So, nararamdaman mo? Di ba? Galit ka, tapos di ka kumikibo. Sabi ng asawa mo, bakit? Hindi ka kumikibo. Malay niya, di ka kumikibo, di ba? Ngayon, dahil hindi ka pinapansin, lalo ka nagalit. Ang punto lang pala noon, kasi hindi ka marunong magmahal. Ngayon, hindi naman tayo marunong magmahal eh. Mas madali nga yung Di ba mas madaling umutang kaysa humingi? The same principle. Pag umutang ka nga, lakas-lakas ng loob mo, pero pag humingi ka, naiiyak ka, di ba? Ayun, kapag ikaw sinisingil, umutang ka, ikaw pa yung galit, di ba? Yung ganun eh. Pero yung tama, di ba, ang hirap gawin ng tama. Pero yung mali, yung bata nga, sino bang magulang na nagturo magmura yung bata? Pero bakit umuwi yung anak mo nagmumura? Di ba? Kasi nature natin yon. Kaya gusto ng Diyos, baguhin natin yon. Ang isang sistema lang niya, anak, alika, sama ka sa akin. At sa pagsama mo kay Kristo, sasabihin kanya, tuturuan kanya, at matututunan mo yung tunay na pagmamahal kasi mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa iyo. Mas mahal mo si Kristo, si Jesus kaysa sarili mo. Ito yung number 2 natin. Na pangalawa ka na lang, ito yung natin yung pagiging selfish.
Di ba? Kaya kahit pag nagagalit, ang bilis mo magturo, di ba? Ikaw kasi. Pero hindi mo napapansin, 3 daliri mo nakaturo sa'yo. Ikaw kaya, ikaw kaya, ikaw kaya. So isa one thing to remind yourself para hindi mo masyadong mahalin ang sarili mo, tingnan mo rin ang sarili mo, sabi niya, mahalin mo ang Kristo higit pa sa sarili mo. Kinikilala din natin na siya yung Panginoon at ipamuhay ko ang buhay ko para sa Kanya. Hindi lang siya yung mahal ko, pero kikilalanin ko kasi itong minamahal kong ito, Diyos to, ito yung Panginoon. At pag ginawa ko yon, ito yung susi na iyahaw na ko ng Diyos. 28, kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore o bahay, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya, upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos may lagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya kukutsayin lamang ng lahat ng makakakita niyon. So itong 2022, simulan mo na. Di ba meron kayong maririnig vision and dreams. Plano. At pag nagplano ka, pinakamaganda, alamin mo, ano ba yung plano ng Diyos sa'yo? Parang dito, ano bang plano ng Diyos? Bakit ka nandito? Hindi ako mag-isip. Number 1 doon, gusto niya maligtas tayo lahat. Kasi ang buhay natin sa lupa, 120 years lang at wala nang umaabot doon. At bago mangyari yon, dapat yung kaluluwa natin, sigurado siya makabalik sa Diyos. Kasi napalayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan natin. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung pupunta ng impyerno. Kaya sabi ni Jesus, ako yung daan, ay yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa bahay ng Diyos Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kasi na magkasala tayo, yung espiritu natin, namatay yon. Ang pwede lang bumuhay doon, si Jesus. So bali-baligtarin mo lang, pagdating ng araw, patutunayan ng Diyos sa yan, bakit ka nasa impyerno, nagsisimba ka naman? Hindi ka naman pumatay ng tao. Kasi nga, hindi ka naniwala sa sinabi niya, wala kang ibang dadaanan. Walang bilang Pilipino, marami po tayong sinambang kinilala ng mga Diyos-Diyosan. Marami yan. Namana natin sa mga ninuno natin. Tayo pinili din natin yon. Pero lahat pong ito, ang katotohanan lang dito, lahat ng kinilala o pinakilala ng mundo ng mga Diyos na ito, namatay lahat yan, wala pong isa man na nabuhay muli maliban kay Jesus. So ito lang magpapatunay sa iyo, ito palang sinasamba kong ito, patay na pala ito. So paano niya ako pakikinggan? So yung gusto ng Diyos, malaman natin yung katotohanan yon. Sasabihin nila ang taong ito ay nagsimula magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. So yun ang pangarap mo sa 2022, iplano mo, pero isama mo ang Panginoon doon sa plano mo. And then gusto mo mag-graduate ng pag-aaral. Ngayon pa lang mag-aral ka na mabuti. Ngayon pa lang kahit na mahirap yung modules, kahit na mahirap yung online, kung gusto mo makatapos, mag-aral ka mabuti. Kasama sa plano yon. Then paano magagawa yun? Isama mo ang Panginoon. And then the same, gusto mo makatapos ng pag-aaral, dito meron kami dati, lalo na pag naglilingkod ka dito sa simbahan. Pag naglilingkod ka dito sa simbahan, habang nag-aaral ka, hindi ka pwedeng mag-boyfriend, mag-girlfriend. Accountable sila sa akin. At maraming natapos doon. Si Wanalyn, isa na yan. Na nangako sila na hanggat nag-aaral sila, hindi sila mag-boyfriend, mag-girlfriend. At marami pong nakatapos dito, merong CPA. Kasi nga, sabi ng Diyos, simple lang. Merong panahon para sa lahat ng bagay. Merong pagiging bata, merong pag-aaral, merong pag-aasawa, pero magtatrabaho. So ilagay mo lang sa order na yon. At ito yung sabi ng Diyos, gusto mo mag-aral ngayon pa lang, seryosohin mo na. Gusto mo makabili ng sasakyan? Marunong ka bang mag-drive? O meron ka bang license? May problema kayo? Gusto mo bang magkaroon ng sasakyan? So gusto mo bang magkaroon ng sasakyan? So meron ka bang kakayahan mag-drive? O meron ka bang lisensya? Kung serious ka na, pag lumapit ka kay Jesus, gustong bigyan kita ng kotse, wala ka nga lisensya, wala ka nga karamang mag-drive. So the same, kapag lumapit ka kay Jesus, tutulungan ka niya kung paano mo iayos yung bagay-bagay. Hindi yung, kasi sarili nga natin, corrupted nga tayo. So hindi natin maayos yon. Kaya gusto magkaroon ng sasakyan, merong order yon.
Ay gusto mong magbiyahe, gusto mong pumunta ng ibang bansa, simpleng pamamaraan lang, meron ka bang passport? O paano ka pupunta ng ibang bansa? Wala kang passport, di ba? So ito yon. Itong wisdom na hindi mo makukuha sa eskwelahan, sa Diyos mo lang makukuha. So itong 2022, pwede mong subukang isama ang Diyos sa plano mo at tignan mo, tutulungan ka niya maayos yan para hindi ka magkamali. Ibig sabihin, nagplano ka, wala naman pala nangyari. And then next year, uulitin mo na naman, wala naman nangyari. Bakit wala nangyari? Hindi mo sinama si Kristo para bigyan kanya ng pamamaraan. Ano ba yung tamang pamamaraan? At kapag sinama mo Jesus doon, hindi ka magkakamali, hindi ka magkukulang. Gusto mo magkaroon ng bahay? O sino gusto magkaroon ng bahay? Pero hindi pa namin kaya magbigay ng bahay. Pero gusto mo magkaroon ng bahay, ngayon pa lang, ayusin mo yung bahay mo. Di ba kung minsan lit-lit lang ng bahay mo, hindi mo lang maayos. Paano ka bibigyan ng malaking bahay ng Diyos, di ba? Ang lit-lit ng bakuran mo, hindi mo nga nawawalis. Paano ka bibigyan ng malaking magandang garden, di ba? So by faith, sabi ng Diyos, ayusin mo muna. Kung ano yung binigay ko sa iyo ngayon, sabi niya, ayusin mo, palalaguin ko yan. Kasi titinan ng Diyos, are you a good steward? Katiwala. Lahat ng bagay bigay ng Diyos sa atin eh. Ngayon kung mabuti kang katiwala, daragdagan niya. Pero kung hindi ka mabuting katiwala, tatanggalin niya yan. Katulad niyan, di ba? Marami, hindi naman lahat. Marami naghanda sa atin. Marami din nagbigay ng regalo. Pero gaano kaya karami yung nasayang na pagkain? Gaano karami yung nasayang dahil sa paputok? Gaano karami yung taong nagkasakit dahil pinuyat? Ito yun eh. Karunungan galing sa Diyos, tuturuan kanya, paano mo, nandito ka sa fallen world, corrupted na mundo, pero paano ka mabubuhay ng maayos? Because God is a God of order. Aayusin niya. Binigyan kanya ng marami, hinayaan mo lang masira. Kung ikaw ang Diyos, anong gagawin mo next time? Babawasan mo. Ay, nasira pa rin siya. You are not a good steward. Anong sabi ng Bible malinaw? Kukunin niya sa iyo yun, ibibigay niya doon sa ibang marunong humawak, mabuting katiwala. So simpleng pamamaraan lang, paano natin ina-handle yung mga resources ng Diyos, di ba? Yung mga anak mo. Meron ka ba bang time na kapag kumakain kayo, nagkukwento ka? Wala nang alam yung mga bata eh. Wala na yung mga kwento ni Lola Basyang, mga ganon, di ba? Wala na eh. Ang nafe-feed sa thoughts ng mga anak natin, yung mga sa computer, mga games na hindi naman tunay na tao. So wala na silang alam. Na pag dinala mo sa probinsya, pag Sabado dati, nagdadala ko ng bata galing Manila, papasyal ko sila sa Tarlac. Pagdaan namin na expressway, may mga buki rin yan. Nandito ako sa harap, nasa sasakyan, nandito sila sa likod, mga kulang-kulang 20 yan. Yung parang maliit na van, ang dala ko. Nagtatalo-talo sila. Uy, makita mo, sabi, ang laki ng aso. Ang nakikita nila, baka. Kasi hindi na nila alam ano yung itsura ng baka. Ang nakakita sila sa Maynila, aso. So nakita siya ng kalabaw. O kita mo yung meron palang kambing na mataba, malaki ang tiyan. Hindi yung kambing, sabi ko, kalabaw yan. So yung mga ganun ba? Kasi nga wala na tayong time sa anak natin. So anong klase kang katiwala ng Diyos na binigyan kanya ng anak? So maraming bagay ito na may plano ka sa 2022, isama mo ang Diyos at tuturuan kanya kung paano natin i-handle yung mga binigay niya sa atin. Alamin ang kagustuhan ng Diyos, magplano at itayon ito sa kagustuhan niya. Yung pinakamaganda. Kahit ikaw, kahit mamaya, God, ano po ba yung plano mo po sa akin? Gusto ko pong simulan. At kapag nalaman mo yon, lahat ng gagawin mo, papunta doon. Hindi yung plano ng Diyos pala, pagyayamanin ka niya sa Pasay. Bigla kang lumibat ng ibang city, di ba? So na-miss mo yung plano ng Diyos. So alamin mo yon at i-adjust mo yung buhay mo. 31, o sinong hari na magigipagdigma sa kapwa hari ang hindi mo na maupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang magipagkasundo. So the same. Pag sinabi mo, Panginoon, ito po yung plano ko. Pero ano po yung plano mo? Pag nalaman mo yung plano mo,
hindi kamukha ng plano ng Diyos, baguhin mo yung sayo kasi hindi mangyayari yon. Kasi God is sovereign. Alam niya yung pinakamaganda sa'yo. So bakit niya ibibigay yung bagay na makakapahamak sa akin? So alamin mo yon, and then pwede mo pag-pray, ito po yung gusto ko eh. Ito po yung gusto ko. Ngayon kapag alam ng Diyos makabuti sa yun, ibibigay niya. Pero pag alam niya makasama sa iyo, hindi niya ibibigay. Kaya sabi niya, yung plano mo, isama mo ang Diyos kasi mapapahamak ka lang, matatalo ka. Pagdating ng 2023, maghihinayang ka sa buhay mo ng 2022. Bakit? Nagsarili ka na naman. Bakit hindi mo subukang isama ang Diyos sa pag-aaral mo, sa pagiging magulang mo, sa pagiging negosyante mo, sa pagiging asawa mo, pagiging anak mo? Ang dami noon kailangan natin ng Diyos, siya lang talaga yung tunay na makatulong sa atin. Simulan natin tong bagong taon na ito na planuhin kung paano makasama kay Jesus sa maganda niyang plano sa bawat isa sa atin. Pagsama sa kay Jesus, itong year na ito mo na. Hindi yung pag meron ka lang time saka ka magsisimba. Meron kang time saka lang magbabasa ng Bible. Kung meron ka lang time saka gagawa ng kabutihan sa kapwa mo, ito mo na. Subukan mo lang at garantiya ka pagdating natin next year ng ganito, meron kang magandang kwento. Sino nagsulat ng magandang kwento mo? Ang Diyos. At bakit niya sinulat yon? Para pag kinuwento mo yon, gusto rin lang maniwala sa Diyos mo. Kasi alam mo, yung magandang pagbabago sa iyo, hindi mo gawa yon. Gawa ng Diyos yon. At ito yung tunay na gusto ng Diyos sa atin, itong 2022. Yung Bible reading, hindi yung pag may time ka lang. Dito sa isip, kung meron ka yung mga bago, kung wala pa kayo, you can connect with lahat ata, may Facebook naman, di ba? Pinopost yun doon. Pinopost yung yung Bible reading for today. Meron tayong Bible reading. Pag sinimulan mo, kahapon lang, January 1, pagdating ng December 31, nabasa mo yung buong Bible. Ito, cover to cover. Anong important? Walang shortcut kasi. Hindi ko masasabi yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo kapag Sunday lang. Itong nasasabi kong ito, kapiranggut lang ito. Ang dami ditong pangako ng Diyos, ang daming guidelines, ang daming gabay na pwede mo makuha. Ngayon gagawin mo lang to, susundin mo yung konti lang, ilang page lang, kung minsan dalawang page lang everyday. 2 page everyday nito, isang taon, mababasa mo ito cover to cover. Imaginein mo yon, nalaman mo yung plano ng Diyos sa'yo at kapag sumunod ka, sigurado yung tagumpay. So walang shortcut. Number 1, ang Bible reading, kinakausap ka ng Diyos. Kapag nananalangin tayo, kinakausap natin ng Diyos. So kapag magbabasa ako ng Bible, nananalangin ako, merong communication sa amin ng Panginoon. And then yung worship. Pag Sunday, gawin mong intentional. Alam mo kung bakit mahirap magsimba? Kahit pag nandito ka na. Alam mo ba kung bakit ka inaantok? Wala ka naintindihan, ang daming distraction. Pero pagkatapos ng salita ng Diyos, hindi mo napapansin, wala lahat yon. Wala yung antok mo, wala na magulo. Because ang katotohanan, there is spiritual warfare. Merong giyera yung mga espiritu. Espiritu ng Diyos, espiritu ng demonyo. Nagyegyera sila araw-araw, pinag-aagawang kanila. So ang demonyo, tuwing gagawa ka ng bagay para sa Diyos, aharangan kanya. Kahit na nandito ka na, gusto ko makinig, pero inaantok ka, di ba? Hindi mo alam, kasi espiritu yung demonyo. The same espiritu yung Diyos, di natin sila nakikita. Hindi mo alam, nasa tabi mo na si Taning. And then, na magsalita na tungkol sa Diyos, nung kantahan, hindi pa, di ba? Bihira yung inaantok sa kantahan eh. Lalo na yung may mga kantang sumasayaw-sayaw pa, pumapalakpak, di ba? Pero pag sa salita ng Diyos, hindi mo napapansin, nakadalawang sentence pa lang si pastor, inaantok ka na. Pero pagkatapos magsalita ni pastor, hindi mo napapansin, gising ka, wala namang gumising sa'yo. Kasi there is spiritual warfare. Pag umupo po dyan, kapag magsasalita na tungkol sa salita ng Diyos, nandiyan yung devil, o pinapaypayan ka siguro kahit naka-aircon ka, di ba? May sleep, my darling baby. O mamaya, di ba? Nakikita ko man, beautiful eyes ka na sa akin, gano'n, no? O, tapos mamaya, wala na yung beautiful eyes, di ba, nakaganon na, o, di ba?
Kaya kung may sabi, tayo po tayo, nakaupo ka pa, di ba, nakalimutan mo. This is not to embarrass you, but this is reality kasi. Ayaw kasi ng demonyo na lalapit ka sa Diyos. Kaya tayo, sabi ng Panginoon, ang utos niya sa atin. Sabi niya, agawin mo sila sa apoy. Ano ibig sabihin? Ang utos po sa amin, agawin mo sila sa apoy, agawin mo sila sa impyerno. Kasi ang katotohanan talaga, lahat tayo nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo, kasama ako doon. Ngayon, pag hindi ako nakabalik kay Kristo, pupunta ako sa apoy, sa impyerno. Kaya sabi ng Panginoon, agawin mo sila. Kaya paulit-ulit man po, wala namang bago sa sinasabi dito. Lahat ng sinasabi sa Bible, paulit-ulit lang. Pag isang taon ka na ito, di ba Tina, ilang taon ka na ito, 10 taon, isang dekada ka na, 2 dekada, pero paulit-ulit man. Kasi nga, hindi natin natatandaan lahat. So kailangan tayong iparemind ni God, kaya paghandaan mo, ibig sabihin labanan mo. Labanan mo yung devil na ayaw niyang magpakabuti ka. Ilang gusto niya. Magpakasama ka para pagdating ng araw, kasama ka niya sa impyerno. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Gawa ka ng paraan na makinig ka sa Diyos at sumunod ka. Volunteerism. Ito yung pinaka-fastest way para mag-grow ka as a Christian. Pwede ka lumapit dito sa akin, Pastor, ano po ba yung pwede kong may tulong? Pwede 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 hour. Hindi pa damihan. Dumating ka ng maga, Pastor, meron po ba akong may tutulong? Ito po yun. Ito yung pagsama sa Diyos kasi kahit wala tayo, kahit wala ako dito, itutuloy ng Diyos itong ginagawa niya. Ang gagawin lang niya, tatawag siya ng hindi ako, ibang tao. Kung wala ka dyan, the same. Tatawag lang siya ng ibang tao. So yung pagkakataon na makapaglingkod ka sa Diyos, hindi niya kailangan yon. Pero ang punto ko, this is the fastest way na mag-grow ka, lumago ka. Kasi gagawin ni Kristo yon kahit wala ka. Ang sinasabi lang ni Kristo, gusto mo sumama? Kasi pupunta ako doon. O sama po, sa pagsama mong yon, lalago ka. Ito kayong pinaka-fastest way para mag-grow ka as a Christian. 33, gayon din naman, hindi maring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya talikuran ang lahat sa kanyang buhay. Hindi mo iiwanan. Ang punto ng Diyos, priority mo ang Panginoon. Parang ito, bakit ang dami pong kulang? Di ba? Kasi walang natira. Di ba? Puro natira pagkain siguro, di ba? Inubos natin yung lakas natin nung pagsalubong ng bagong taon, di ba? So, kinabukasan, January 1, instead na masigla ka, para kang pinutukan ng di ba? Ng mga yung goodbye Marites. Meron nakita sa kaibigan ko, goodbye Marites, ang laki-laking paputok nakasakay sa tricycle. Yung nakita niyo. Nakalagay yung goodbye Marites. So ang punto ko lang doon, okay, kultura natin mag-celebrate. Pero ang punto doon, nagtira ka naman sana para sa Diyos. So, kinabukasan, wala ka ng energy, wala kang pera. Pagdating ng after 1 week, may mga naniningil na pa sa'yo, di ba? And then after 1 month, yung mga credit card dyan, di ba? So, okay lang yun, kaya lang merong boundaries. Kasi remember, pakinggan nyo ito. Sabi ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Kasi yung prinsipo ng mundo is the devil, di ba? Alam na natin yon. Bakit hindi mo hayaan baguhin ng Diyos ang iyong kaisipan? Para malaman mo yung kagustuhan ng Diyos at masunod mo ito. Ito po yung pinaka-the best. So kultura natin, mag-celebrate tayo ng lahat. Pero merong boundaries. Merong boundaries, hanggang ganito lang. Pagdating dito, tapos na. Hindi na yung, kala mo wala nang bukas, di ba? Kaya tama yung goodbye Marites. Wala nang Marites kapag pumutok yun. So yung ganon. Merong boundaries, kaya sabi niya, gawin mo akong priority mo, tuturuan kita. Lahat ng bagay magiging secondary na lang. Pangatlo, paggamit tayo sa Diyos. Sa simpleng hindi mo kailangan mag-full-time. O meron magiging full-time ka. Katulad ko, full-time pastor ako. Missionary ako. Hindi mo kailangan maging full-time. Pero magpagamit ka sa Diyos. Kahit sa bahay mo, kahit hindi sa simbahan. Hindi masayang ang buhay natin. Ano ibig sabihin hindi masayang ang buhay natin? Kapag wala ka kay Kristo, alam na natin yun, di ba? Katulad ng pag-inom, di naman pinagbawal ng Diyos ang pag-inom eh. Ang sinabi niya yung paglalasing. Pag kay Kristo ka, hindi ka na naglalasing.
Kung minsan umiinom ka, parang social drinking. Alam mo na yung boundaries mo. Kasi ito nga sabi niya, hindi masayang ang buhay mo. Nandun sa puso mo, gusto mo maglingkod sa Diyos. Ang dami mong dahilan. Inalagaan ko yung pamilya ko, nag-aaral pa yung mga bata. Totoo naman lahat yun. So lahat ito, hindi mo magawa itong desire ng puso mo. And then, ang sinasabi niyang masayang dito, hindi mo, yung pagkakataon na hindi mo nagawa, hindi na babalik yun eh. Hindi na babalik yun eh. Katulad kanina, walang naggitara, hindi na babalik yung kanina. So kahit darating ka, gusto mo maggitara, wala na miss mo. Ito yung punto niya. Nasabi niya, hindi masayang yung buhay natin kasi pag matanda ka na, wala na. Hindi ka na, dito lang sa 4th floor, hirap ka nang umakyat, di ba? O tapos magdidilig ka pa ng halaman. Tapos halaman ni pastor, sagdanan, di ba? So, sabi niya, hindi masayang ang buhay mo. 34, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Minsan lang yung buhay natin. Kapag wala na yan, wala nang magagawa. So, parang asin, kapag wala na yung alat niya, wala na siyang use. So, pag tapos na yung buhay natin, since galing tayo sa lupa, babalik lang tayo sa lupa. So, na-miss mo yung opportunity na makasama kay Jesus, makapaglingkod sa kapwa mo, makapaglingkod sa simbahan. Masarap pong mamuhay sa tama. Napakasarap mamuhay sa tama. Kahit nasa tama ka, meron pa ring hirap. Kaya kung maghihirap ka rin lang, maghirap ka na sa tama. At mangyayari yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Then 35, wala itong kabutihang may bibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kahit ito itinatapon na lamang, makinig ang may pandinig. Without Christ, hindi po natin maririnig to. Biyaya lang ng Diyos, yung salita ng Diyos. Mababasa natin siya katulad ng pag-aaral natin sa eskwela. Pero yung spiritual meaning po niya, hindi natin siya maririnig. Until such time na nag-decide ka, Panginoon, sinusuko ko po yung buhay ko po sa iyo. Inaamin ko po, may kasalanan po ako. At hindi ko po kayang bayaran yung kasalanan ko. At naniniwala po ako, kaya ka pinatay sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil sa masama kang Diyos, hindi dahil sa may kasalanan ka. Naniniwala po ako, kaya ka pinatay doon, para bayaran mo po yung kasalanan ko na hindi ko kayang bayaran. Kaya gusto ko po maging anak mo ako. Gusto ko po ikaw ang aking Diyos, Panginoon. Ikaw po yung magliligtas sa akin. Katulad na sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. Gusto ko po, Panginoong Yesus, ikaw po yung Diyos ko. Pag binanggit mo po yon kahit na katiting, balibaligtad, konti lang. Hindi mo naintindihan, pero nakita po ng Diyos sa puso mo na sincere ka. Sa oras na yon, tatatakan ka ng Diyos. Dito kanya tatatakan sa puso. Paano kanya tatatakan? Ipapadala niya yung Holy Spirit na titira dito. At ito yung mag-guide sa iyo. At the same time, isusulat yung pangalan mo doon sa libro ng buhay. Na pagdating ng paghuhukom, bubuksan po yung mga librong yon. At malinaw ang sinabi ng Diyos, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay, itatapon sa impyerno. Paano isusulat ang pangalan ko sa libro ng buhay? Konting paniniwala po. Panginoon, di ko po naintindihan lahat. Pero naniniwala po ako na Diyos ka eh. Naniniwala ako, Panginoon Jesus, ikaw na buhay na muli. Pinatay ka, inilibing ka, pero nabuhay ka. Kahit yung pong konting paniniwalang yon, tatatakan ka ng Diyos, isusulat yung pangalan mo sa libro ng buhay. At ipapadala yung banal na Espiritu, ito yung tutulong sa iyo para lumago ka unti-unti. It's not overnight. Hindi kinabukasan maayos ka. No. It's a process. Sometimes it's a long process. Pero nandun yon, aalagaan ng Diyos, bubuhayin niya, at pagdating ng araw, mamumunga ka bilang anak ng Diyos. Ito yung pinaka gusto ng Panginoon na marinig natin. Magbigay kapurihan sa Diyos ang mga buhay natin. Ito yon. Kapag sinabit natin buhay natin sa Kanya, para kang asin na may lasa.
So gagamitin ng Diyos ang buhay mo para ang iba din ay maligtas din. Ang pang-apat, panghuli, magdepende sa Diyos. So alam na natin yan. Parati tayo nagdidepende sa sarili natin kung bakit tayo pumapalpak. Kaya di ba sabi sa Bible, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Bagkus sabi niya, ang lahat iasa mo o hingin mo ng tulong sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos at lahat ay para sa Diyos. Ang kagustuhan na ng Diyos, nilalang niya tayo, Adan at Eva, nagkasala sila Eva, sumuway sila, nawalay tayo. Gusto ng Diyos makabalik tayo sa Kanya kasi galing tayo sa Kanya. Isama natin ang Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ang pagtatapos natin sa 2022, ito sana yung subukan natin na isama si Jesus sa buhay natin. Ang pinaka-number 1, yun na nga, pagsama sa Panginoong Yesus, i-adjust mo yung buhay mo, hindi yung siyang susunod sa'yo. Hindi po mangyayari yon. Tayo yung mag-a-adjust ng buhay natin, tayo yung susunod sa Kanya. At mahalin natin si Kristo na higit sa lahat, kalimutan ang sarili paminsan-minsan para mapasaya mo yung pamilya mo naman, aalisin yung pagiging selfish. At paggamit tayo sa Diyos kahit na maliit na pamamaraan. Kahit kapitbahay mo, pamilya mo, paglingkuran mo pamilya mo, paglingkuran mo siya na intention mo para sa Diyos yung ginagawa mo at magdepende sa Diyos. Lalo na sa lahat ng plano natin, magsisimula pa lang tayo ng 2022, magdepende tayo sa Kanya para yung plano niya maganda, ito yung mangyari. Tayo po'y tumayo para manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. At salamat po na pinapayagan pa rin pong magbukas ang simbahan kahit na partial lamang po. Pero dalangin po namin, dumating na yung oras na tunay na buksan na ng todong simbahan para libre na po kaming makapag-worship po sa iyo sa iyong mga templo. At salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin na pwede po namin maging gabay sa buhay po namin. At salamat po, nasa bansa po kami na hindi po pinagbabawal ang Bible. At salamat po sa karunungan na binibigay mo po sa amin. Ama, ngayong first Sunday ng month dapat, ngayon po yung first communion, ito po yung communion dapat namin. Pero dahil nga po sa health protocol, hindi pa po pinapayagan. Pero ang bilin mo po sa amin, abang inaantay ka namin, alalahanin namin sa communion, yun na nga po yung tinapay na binibigay sa communion, simbolo po ng katawan mo para hindi po namin makalimutan na binayaran mo yung kasalanan namin sa pamamagitan ng pagbibigay ng katawan mo para siya po yung umako lahat ng parusa ng kasalanan po namin. At yung pong ginagamit naming simbolo, yung juice o yung grape juice, ito po yung simbolo po ng dugo mo. Nasabi nga po kasi, hindi pwedeng mabayaran ang kasalanan po namin kung walang tutulong dugo. At ibinigay mo po, Diyos Ama, ang bugtong na anak mo na si Jesus. At nagkatawang tao po siya para magkaroon po ng dugo. At ito po yung pinanghugas po sa kasalanan po namin. At ang sabi mo sa amin tuwing communion po, Holy Communion, alalahanin po namin yung ginawa mo kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Kaya ngayong oras na to, Diyos, ay inaalala po namin ito at salamat po sa kapatawaran ng kasalanan na ibinigay mo po sa amin. At ngayon din po yung pagkakataon na mapurihan ka po namin, masamba ka po namin sa pamamagitan po ng pagbabalik sa iyo ng ikapo namin o yung mga tithes po namin. Sabi mo nga po, O Diyos, pangako mo, pagpalain mo po yung naghandog, siksik, liglig, umaapaw, at ganoon din po, O Diyos, tulungan mo po kami maging tapat po, maging mabuting katiwala sa lahat po ng pinagkatiwala mo po sa amin. Tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin o yung handog po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor.
we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Pwede pong umupo muna. Meron ba tayong, yung first time pong nag-worship dito, yung first time, pwede ipakitaas yung kamay. Yung ngayon lang pumunta rito ng Sunday. Yung first time, wag niyo munang meron silang bibigay sa inyo na welcome bag. Pag nakuha mo na, pwede mo nang ibaba. Yung kamay, pakita yung kamay. Pag nakuha siya na, pwede nang ibaba. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always said. Don. To be strong And to lean on. Sana po makasama namin kayo next Sunday uli. Yung first time nabigyan, sino pang hindi nabigyan na first time? Hindi pa nabigyan? Nabigyan na lahat yung first timer? O meron na nabigyan na lahat? Sino pa? Yung first timer? Isa pa? Meron pa isa. So lahat po ng first timer nabigyan. So pwede tayong tumayo po para sa benediction.
Ama, salamat po sa biyaya mo po na nakapagsamba po kami. Nasa kamay mo po kung next Sunday po, kung bukas pa yung mga simbahan. Pero kahit po ipasara ang simbahan, pwede po kami mag-worship sa mga bahay po namin. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na anuman po yung mangyari, patuloy po kaming magsamba po sa iyo, patuloy po kaming tumawag sa iyo, magbasa ng Bible, manalangin. Dahil alam po namin, yung magandang kagustuhan mo po yung mangyayari pa rin. Kaya Ama, pagpapalang galing po sa iyo, inihingi po naming lahat, wala ka pong lalampasan, pati na po yung sumasabay sa live streaming, pati na po yung makikinig po ng YouTube recording, lalo na po yung mga kaibigan po namin, nasa ibang time zone po, sa ibang bansa, Panginoon, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Pagpapalang galing sa iyo, O Diyos, ibinibigay ko po sa lahat ng tinawag mo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Panginoon, Diyos sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang ako. Ikaw magkasama ko, puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lang. Buhay ay lumaya,
ikaw lamang. Makiupo muna po saglit lang. Sino yung may mga stab ng bigas? Nagbigay ba kayo ng stab ng bigas?